Part 17, Third Person's POV. Ginulat ng isang nakakalungkot na balita ang buong bansa sa mabilis na pagpanaw ng First Lady. Madam President Celeste Grayson passed away yesterday afternoon at the age of 26. Mabilis na pinatay ni Primo ang TV at malakas na binato ang remote kaya nabasag ito. Pero hindi niya inilinta na iyon. Instead, he burst into tears. Galit na galit siya kaya nagmamadali siyang tumayo at akmang kukunin ng jacket when he realized it was the same jacket he put around Celeste. "Vincent, pwede ka namang wag pumunta muna doon," Ferdy said. "I left her hanggang sa huli pa ba? Iiwan ko pa rin siya?" Vincent answered. His face is as pale as white. Surreal pa rin ang lahat para sa kanya. Hindi pa rin niya kinakaya ang lahat ng nangyari, lalo na sa pagkawala ni Celeste. "I'm so sorry, bro," Fred said. Vincent looked at his friend. Fred cried too dahil halata sa mukha nito. Schoolmate at malapit na kaibigan din ito si Celeste. "You know what? Sa tingin ko, hihintayin ko na lang si Celeste. I am sure, uuwi yun," Vincent said, and all of them looked at him. He tried to smile. Pero nagulat ang lahat nang may mabilis na lumapit sa kanya at sinapak siya. Mabilis na hinawakan ng mga PSG si Primo. "Alam mo, ikaw ang pinakaganid na taong nakilala ko," Primo shouted. "Uuwi? Hindi na uuwi si Celeste." He was crying. "Hindi na siya uuwi dahil sa'yo namatay siya. She died all alone." "Please, Primo, this is not helping at all," sigaw ni Ferdy. Vincent just sat down in the ground. Alam ng lahat ang epekto ng sinabi ni Primo sa kanya. "Vincent, please stand up." Selena came over pero nagulat siya nang mabilis na lumayo si Vincent. "Ayan! Tama yan! Bagay kayong dalawa. Masaya ka na ba?" "Finally! You'll get your sister's place!" Pam shouted at Selena. "I never wanted her to die. Kapatid ko pa rin si Celeste." "Oh, come on! And you are hitting on your sister's husband," sabi ni Pam. Naglakad si Vincent papunta sa kanyang sasakyan at walang nangahas na pigilan siya. Mabilis siyang nagmaneho papunta sa lugar na iyon. It is a private gathering for Celeste. Malayo sa media at totoong nakakakilala lang sa namayapang First Lady ng bansa ang nandoon. Napahinto siya nang makita ang larawan nito sa gitna. "It's real," Vincent said to himself. He slowly walked to the drawer na naglalaman ng abo ng asawa niya. Dahil namatay siya dahil sa virus, kahit ayaw ni Vincent, ito ay para sa kaligtasan ng lahat. Napaluhod siya sa harapan ng urn ni Celeste and that's when it really hit him. Walang umuwi, walang babalik. Hindi na siya babalik. He started shaking his head and what he wants to do right now is run away and just go back to that one night years ago. Sinimulan niyang yakapin ang urn na para bang ibabalik niyan si Celeste. "Celeste," he called her. "I'm so sorry, hon. Hon, sorry na please. Please, umuwi ka na." Nakaupo siya doon habang hawak siya sa huling pagkakataon. 2 years after. Pam's POV. 1 taon na ang nakalipas mula ng matagumpay nating labanan ang novel coronavirus kung saan ako natalo. Kusa siyang huminto at alam kong nararamdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Nawalan ako ng pinakamamahal kong asawa, si Celeste, at libo-libo nating kapwa Pilipino. I look at people dahil alam ko karamihan sa kanila ay katulad namin. They almost lost someone they love. Some of them are crying and at their worst emotional state. Kami ay nagtitipon ngayon, hindi upang alalahanin ang sakit,
kung kanino at kung ano ang nawala sa amin. Ngunit upang malaman na kami ay nakaligtas at kami ang unang bansa na natalo at nakahanap ng lunas para sa virus. Nang mamatay si Celeste, ang ginawa lang namin ay sisihin si Vincent sa lahat. Ang aking kapatid na si Primo ay tunay na nawasak. I saw the truth in both of them. Parehas nilang mahal si Celeste. Lahat kami ay mahal siya. Too bad, maaga siyang kinuha sa amin. Namiss ko lang ngayon ang mga ngiti niya, yakap, poses, amoy, lahat ng tungkol sa kanya. Akala namin lahat masakit para sa amin not until we watched how it broke Vincent so bad. We found out that he was just trying to protect her pero in a completely wrong way. Hindi na namin siya masisi dahil nangyari at tapos na, but can you blame love? Nagiging tanga ka. Ang tanga para saktan at bitawan ng tamang tao at yun ang magiging karma niya. Habang buhay niyang hahanapin si Celeste. He found out na may anak sila and after that, Celeste died. Tiningnan ko ng maigi si Vincent at lumipat ang tingin ko sa babaeng nasa gilid niya. Selena. Nagbago ng politika. Hindi na lang basta pagiging nasa tabi lagi ng presidente ang First Lady. Ang unang ginang na ngayon ang namamahala sa Departamento ng Kalusugan at Edukasyon ng Bansa. Kadalasan, ito ay ibinibigay kaagad sa asawa ng Pangulo ngunit dahil opisyal ng balo si Vincent, kinailangan pang itulak ng Senado at yun ay si Selena. Selena is now the First Lady of the country. They are not married. To be honest, I don't know the real score between them pero mananatili ang titulong Madam President sa asawa ng presidente at hanggat hindi sila kasal ni Selena, she is just simply called My Lady. All of the Filipinos know that there can only be Madam President for them. They fell in love with the love story of Celeste and Vincent nung may nagsulat ng love story nila. Siya ang asawa ng presidente. Trabaho daw iyon ni Celeste. Gustong-gusto niyang gawin iyon. Isang buwan matapos siyang mamatay, nalaman namin kung paano niya nakuha ang virus sa pamamagitan lamang ng pagboluntaryo sa mga probinsyang iyon. Hindi siya natakot. Sinubukan niyang abutin at tumulong. Itinaya ang sarili. Mahigit 2 linggo nang magkasakit daw si Celeste. 2 weeks siyang mag-isa and when she felt that it was time for her to go, sumulat siya sa akin ng isang email na humihiling sa akin na alagaan si Vincent. She's dying but still, inisip siya nito. Sinabi niya sa akin kung paano ako maging isang mahusay na tagapamahala ng kampanya para sa kanya at maaari siyang magpahinga dahil alam kong makakasama ko siya hanggang sa matapos ang kanyang termino. Vincent is already on his 3rd year as the President of the Philippines. Not to be biased pero magaling talaga siya sa pamumuno ng bansa. I wished Celeste was here to see him pero I'm pretty sure she's watching from above. Nahinto ang pag-iisip ko nang may lumipad na helicopter sa ibabaw namin. Mabilis akong kinabahan kaya mabilis kaming nagtakbuhan papalapit kay Vincent. He is the target. After Celeste's death ay ilang death threats ang natatanggap niya. And we are thinking na same person lang ang nagpapadala dahil sa pattern nito. Mabilis namin itinakbo si Vincent. Pero nagsimula nang magpaulang bala sa dako namin ang mga taong nakasakay sa helicopter. Nag-takeover kami sa gilid ng entablado. Every one of us was willing to give our lives to protect Vincent. I heard Ryan asking for backup. Pero nasisigurado kong hindi kami buhay kapag dumating iyon. Celeste, I am really sorry dahil mukhang hindi namin maproprotektahan si Vincent. Mukhang magre-reunite tayo very very soon. I closed my eyes sa takot pero mabilis din akong nagdilat nang makarinig ako ng kakaibang tunog mula sa himpapawid. At doon ko nakita ang isa pang helicopter na paparating. Diyos ko, 2 pa sila? Pero nagulat ako nang mabilis silang may ibinalang parang lubid na dumikit sa helicopter na bumabaril sa amin kanina. Mula doon sa helicopter na bagong dating ay mas mabilis na sumabit doon papunta sa armadong helicopter. Masyado itong mabilis. Nakaitim itong damit at may takob ang muka. Itakas ng presidente! Ryan said at pabilis nilang hinatak si Vincent papalayo. Pero
Hindi ko alam bakit nanatili ako doon. Nakikita kong nagpapanungbuno yung mga tao doon sa armadong helicopter. At mas nagulat ako nang may 2 taong parang babagsak mula sa helicopter papunta sa akin. Yumuko ako, pero nagulat ako ng isang katawan lang ang bumagsak ng malakas. Napalingon ako sa nasa harapan ko at hindi sinasadyang magkatitigan kami. Saglit akong naparilisa. Siya yung tumawid kanina. Siya yung mabilis at magaling kumilos. Tinanggal nito ang tingin niya sa akin at bumaliktad para umakyat gamit ang lubid na kanyang hinahawakan dahilan para hindi siya bumagsak. Mabilis niyang tinahak ang pabalik sa helicopter and the next thing I knew ay panibagong katawan ang bumagsak. Sigurado ako na yung 2 nasa lapag ngayon ay siyang bumabaril sa amin kanina. Napalingon ako sa taas at mabilis na minaniobra ng babae ang pagpapalipad paalis ng helicopter kasunod yung helicopter na pinanggalingan niya. Nung tuluyan silang makaalis, ay dahan-dahan akong tumayo. Halos lumabas ang puso ko. Nakakatakot talaga pag alam mong malapit ka sa kamatayan. Pero ang nakapagpapadagdag ng kaba ko ay ang katotohanang yung taong sinasabing kong iyon ay isang babae. Nung halos magkatapat kami, ay napansin ko ang porma ng katawan niya. At sa malapitan, ay natitigan ko ang mata niya. Pares ng mata na sobrang pamilyar sa akin. Pero imposible. Imposible. Parehas na parehas sila ng mata. Ang parehong pares ng mata ay kabilang kay Celeste. Ano na nga bang mangyayari sa buhay ni Vincent ngayong wala na si Celeste? At sino nga ba itong dumating na tila may hawig sa mata ni Celeste? Abangan sa mga susunod na kabanata.